Yes, good morning po. Ayan, good morning, good morning. Ayan. So, welcome po ulit sa panibagong Biyernes. No po? Good morning po sa lahat ng magulang, sa lahat po ng ating mga kaguruan. Ganun din po sa lahat ng ating mga mag-aaral at mga sumusubaybay sa atin. Yun. So, good morning po sa inyo. No? Welcome po dito sa Itulay. No? So, online tutorial natin. So, good morning po kay Ma'am May May and Ma'am Mary Jane. Yan. So, yun po. I'm Tutor Lon, no, from SDO Bataan. So, every Friday po, no, live tayo from 9:40 to 10:20. So, good morning. Ayan po kay Ma'am Gemma from Angeles City, National Trade. Good morning po sa inyo. Yan, quarter 2, week 1, setting up remote desktop services. So, ano po ba yung tinatawag nating remote desktop services? So, bago tayo mag-start, good morning po sa SDO Bataan. No, good morning po dito po sa aming school, sa aking mga kasama na nanonood din sa oras na to, sa ating mga estudyante. At mga teacher po, no, nagre-request sila ng papaano ba yung kabuuan ng setup ng sa server. No, medyo ano kasi siya, medyo madali lang siya kung maaaralin natin mabuti. Okay? So quarter 2, week 1. So ano ba i-expect natin, no? At the end of our tutorial, tayo ay matututo, no? Na papaano ba mag-setup ng remote desktop services. So maraming mga application na ginagamit para makapag-remote tayo ng ng mga computer. Pero kung ikaw ay nasa isang organization, no? At ikaw ay required na para mag-maintain ng network, no, sa ating mga estudyante, no, na balak kumuha ng mga ICT, no, o more on network administrator. So on CSS nga pala ay pagka-graduate ay pwede na silang kumakapasa ng assessment. So mga possible na puntahan lang trabaho ay isa ay network administrator, no. Kaya tinuturo siya sa grade 12. So ini-emphasize na kagad sa grade 12 na aralin mabuti ang server. Kasi ayan ay ni-required ni DepEd, no, nasa curriculum guide yan ni DepEd na in-adapt kay TESDA. Okay? So, ano ba yung remote desktop services? Yan. So, dati ang tawag sa kanya ay terminal services. No, kung mapapansin nyo, meron tayong Windows 2008 at meron tayong Windows 2008 R2. So, anong pagkakaiba? So, ang pagkakaiba ng dalawa, yung Windows 2008 server natin ay 32-bit. No? 32-bit. Then, yung ating Windows 2008 R2 ay 64-bit. So, doon sa Windows 2008, doon makikita yung terminal services, no? At doon naman sa 2008 R2, makikita natin iba na, no? Remote desktop services na. Sabi is one of the components of Microsoft Windows that allow user to take control of a remote computer or virtual machine over a network connection. So makokontrol mo raw, no? Makokontrol natin yung computer. So makikita natin kung ano ba yung problem niya. So isang senaryo natin, no? Isang senaryo natin na
Halimbawa natin, mayroong problema doon sa PC50, no? At nasa 6th floor siya. Dahil connected naman siya doon sa ating network, so hindi ko na kailangan pumunta pa ng 6th floor, no? At puntahan yung PC50 para lang makita ko kung ano ba yung nawala sa kanya. Kung nawala ba yung update, na-delete ba yung office at hindi siya makagawa ng mga report, no? Or hindi ko na kailangan lagyan siya ng driver o ng mga updates para pupuntahan ko pa siya, dala-dala ko yung aking flash drive, madala-dala ko yung aking mga DVD para lagyan lang siya na installan. So, advantage sa isang network ang remote desktop services o yung terminal services natin. No? So sabi, RDS is a Microsoft implementation of thin client architecture. So yun, nabanggit na yung thin client. So sa DCP, no? So sa mga DCP ng DepEd, so ginagamit si thin client, no? Mga virtual ang ginagamit natin. So gumagamit tayo doon ng remote desktop. No, good morning po kay Ma'am Gemma and Ma'am Cheng. Yan. Ayun po, balik tayo doon, no? So, where Windows software and the entire desktop of the computer running RDS or remote desktop services are made accessible to any remote client machine that support remote desktop protocol. No, yung RDP natin tinatawag. So, mabalik tayo doon kay DCP. So, si DepEd, yung meron siyang program na binibigay sa mga school na kung saan ay meron lang 4 na server at mga end computing na, no, mga thin client. So kahit na 25 sila, 25, 50 PC or 50 monitor na mayroong end computing o mga thin client natin. So, kayang i-accommodate through virtual or doon sa ating remote desktop. Okay? So, good morning po, Ma'am Banjeline, and Ma'am Elma, and Ma'am Jinlin. Ayan. So, tuloy po tayo. Ayun. So sabi, remote desktop services are a key part of a Windows Server 2008 that allows users to communicate and access other machine virtually. So virtual natin na-access. No? So, ang advantage niyan, yung katulad nga pinanggit ko kanina, yung sa DCP. So, bakit, kung mapansin mo yung DCP natin, no, yung mga end computing, bakit ang nakalagay lang sa likod ng monitor natin ay mga port lang ng keyboard, mouse, no? Tapos yung ating Ethernet port, no? Nakakabit siya doon sa likod ng ating mga monitor, sa mga thin client. So kung napansin mo, nasan ba yung system unit nito, no? So ang nagpapagana sa kanya yung ating server through remote desktop, no? Na ina-access niya yung machine virtually. Kung mapapansin nyo, pag gumamit kayo sa DCP natin, ay iisa, no? Iisa yung itsura. At pag nag-save ka, direct na roon ka agad kay, pwede na ma-access ka agad doon kay server. No? Yung ating mga DCP. So, gumagamit tayo ng remote desktop para ma-access natin siya virtually. So, mamaya i-actual natin, no? Kung paano siya ginagawa at lalagyan natin ng security na kung saan ay hindi na ma-access ng mga user na ikaw lang na administrator, yung admin ang makaka-access, no? So okay,
Okay, some of the virtual technology services provided include the ability to access outside desktop session, based desktop or data center application. So yung iba, nung ginagawa nila, ay nilalagay na nila doon sa server mismo yung mga program, no? Yung mga application natin. Ilalagay niya na nga dun sa server para i-access na lang yan through virtually, no? Sa mga corporate, no? Kahit na nasa ibang lugar siya, na-access pa rin yung ating mga server, no, through remote desktop. Sabi nga, may isang application tayo na ginagamit na kung saan ay automatic, no, kahit hindi mo installan yung ating mga PC, kung 100 PC yan or yung branches natin nationwide na aabotin tayo ng 1,000 na branch, no? At ando doon ang ating computer. So naka-virtual lang yung program na ginagamit. Hindi naka-install doon sa ating computer. Na kahit ano man yung mangyari at nagka-problema doon sa ating halimbawa sa transaction na nangyayari sa mga company, automatic nagka-problema yung computer, palit lang ng computer, connect doon sa ating server through remote desktop, mariremote niya na, mabibigay niya ulit sa iyo yung ating virtual na application. So, naiintindihan ba yung gamit? So, sample natin, mga padala center. So, ginagamit siya. No? Ginagamit din siya kadalasan sa mga bangko. Yan. Natin. So, mga ano yan, no? Mga padala center. Okay, so next natin. So, yun, no? Remote desktop services is the technology that allows you to connect to computers. So, sabi nga kanina, no? One location to a remote computer, whose computer in other location. So, this connection allows to access your office computer from your home or whenever you might be. So, kung naka-network kayo at work from home kayo, pwedeng masend mo doon sa office, no? Masend mo sa ating mga sa office natin na through remote desktop services. No? O may problema yung computer mo dahil work from home ka, binigyan kanya ng application, no? Na doon tayo mag-i-input. So sa mga call center, no, na mga work from home, binibigyan sila ng access na virtual na doon nila i-access yung kanilang mga ginagawa, ano? So ma-access mo sa bahay, so kahit nasaan ka, basta connected ka doon sa network, no? So good morning kay Ma'am Ella, kay Ma'am Eden, kay Sir Mar and Sir Yuri. Yan. So once a connection is established, you can access and use all your application program files and folder from the client computer. So makukuha na rin natin yung ating mga client computer, mga file doon sa ating mga client computer. So ginagamit ko sa mga industry, no, sa application na kung saan ay virtual nga, no? Virtual ang ginagamit nilang application. So madali siya i-manage, no? So, single application lang ang install doon sa ating server. No, once na nakakonect doon sa ating server, lahat siya ay pwedeng ma-installan. No? Kung ano ba yung ating mga i-install sa kanya na single command lang via a network. No? Hindi na yung isa-isahin mo na installan. Pupunta ka doon sa branch ng ganong branch, lahat ng computer doon, i-installan mo ng updates na nagbago na yung updates ng inyong mga software na ginagamit. No? So, pupunta ka doon sa branch, i-installan mo isa-isa, lilipat ka na naman sa ibang branch.
i-installan mo na naman. So, ganoon din sa mga school, no? Kung may binigay si DepEd na application natin, so hindi mo na i-installan isa-isa yung kung nandoon kayo sa laboratory, katulad sa laboratory ko, no? Sa laboratory ng school, ay meron kaming 60 na computer, no, na kung saan ay madali lang ang pagmamanage dahil doon sa remote desktop services. Okay? So, ginagamit din siya sa school. So, mga kapwa ko ka-tech quiz, yan. Mga kaguro, kung kayo ay may hawak ng laboratory, bakit di natin subukan ang remote desktop services? No? So, pwedeng kukonect lang siya doon sa ating server. So, dahil server naman natin ay merong internet, no? Pwede natin kumonect dun sa kanya at ma-remote o makakuha tayo ng mga files. So, gamit nga, madalas isang ginagamit, no? Sa mga school, sa mga colleges na merong distance learning form of education. So, ina-access na yung video presentation doon sa server. Then, pati yung mga lecture. Kaya naman, si teacher, isesend na lang doon sa kanila through remote desktop services. No? So, ayan ang ating paggamit, no, ng ating remote desktop services. So, ang advantage niyan, secure connection. So, hindi mananakaw. No, dahil yung security, no, hindi natin pwedeng kahit kung sino-sino lang ang umaccess ng ating server. Dahil ikaw ang administrator, dapat ikaw lang makaka-access doon sa server. No? So, good morning po, Sir Luigi and Ma'am Maymay. Yan. Okay? Secure connection, number 1. Number 2 natin, freedom to work from anywhere. So, yun, no? Kung may internet connection ka, pwede kang kahit saan ka kumonect. Magagawa mo siya kahit work from home, magagawa natin. Mabigyan ka ng application, matroubleshoot yan, PC mo, o makakonek ka sa server, mabigyan ka ng video lesson, mabigyan ka ng makita, no? Makita ng ng teacher kung ano ba yung progress ng ating mga estudyante. Okay? Number 3 natin, cost effective. So dahil nga hindi ka na mabibili, no? Dahil hindi na individual ang purchase natin ng license, so mangyayari dahil connected ka naman, so naka-industry license na yan, so isa lang ang may license natin, yung ating server. So pag kumonect ka sa kanya, makakakonect ka, hindi mo na kailangan ng license. No? So, okay. So, last time, no? Recap tayo. Last time, connect natin yung ating client sa ating server. So, ang ginawa natin, so, properties, mabilisan ko lang to, change settings, para alam nyo, no? Then, change. Then, domain. Tinype ko lang yung ating domain, no? Kung mapapansin nyo, PC100. So, simulation natin is PC100. So, kunwari, pang PC100 siya. So, tinanong niya kagad ako, administrator, and lagay ko yung ating password. Dahil ikaw administrator, yung password ng ating domain. Okay? Then, okay lang. Then, connected na ako doon sa ating domain. Yan. Then, after mag-restart, pasok na ako sa ating domain. Switch user lang, no? Hindi ka papasok dito kay doon sa ating root access, no? Doon sa switch user ka papasok. Then, na-type mo lang doon other user, then yung user natin. Okay? So, yun. So, mag-install na tayo ngayon ng remote desktop services. So, saan ba tayo pupunta? So,
So, pupunta tayo sa server manager natin. So, magkaroon tayo ng mag-add roles tayo. No? Then, next lang tayo. Next, then, remote desktop services. So, nasusundan ba yung ating, okay. Then, click lang tayo ng next. Then, next lang ulit. No? So, tatanungin ganyan, introduction to remote desktop services. Formerly terminal services provide technologies that enable user to access Windows-based program. Ayan. Then, next lang tayo. Ay. Okay. Wait lang. Wala. Yun. Next lang, then next. Then, tatanungin niya tayo, remote desktop session host. So, dahil simulation lang ang gagawin natin, no? So, hindi na natin lalagyan muna ng remote desktop licensing and remote desktop gateway, remote desktop web access. Okay. Then, check lang natin. Then, install remote desktop session host. Then, next lang tayo. Yun, no? Then, after ng next, tatanungin niya tayo, required ba network level authentication? So, magdudunat muna tayo required, no? Kasi, iba yung required authentication level nitong ating sa required network level authentication. So, iba siya, no? Only computer that running both a version of Windows and version of remote desktop connection client that support network level authentication. So, dito sa ating do not required network, so kahit sino ay pwede natin i-remote. No? Basta connected siya dun sa ating domain. Do not, then, yung connection ba natin as per device, no? Or as per user. So, i-configure muna natin siya, no? Later. Then, next lang tayo. So, select user group allow to access the remote desktop session host server. So, dito, no? Sino yung ating user na pwede maka-access doon sa ating server, no? So, ililib ko muna siya ng blank, no? Para mamaya ay gagawin natin. So, mag-a-add lang tayo ng user. So, ililib lang natin ng blank. Then, magne-next lang tayo. So, mamaya natin ko configure. Then, eto na. So, kung mapapansin nyo, tinanong niya tayo, select audio video playback or desktop composition with the install desktop experience feature. So, pwede tayo maglagay ng audio and video playback para dahil naka-network naman kayo, pwede na akong maglagay dito ng video na mapapanood ng ating mga client, no? Ng ating mga estudyante. So, good morning po kay Sir Aldrin. So, yon, good morning. So, ayun na. Pag chinek ko yan, so magkakaroon ng ating server ng desktop experience feature na kung saan ay pwede mo na isend sa kanya yung ating mga video lesson or mga audio, no? Then, next lang tayo. So, sa ngayon ay hindi ko muna siya nilagyan. Next lang, then install. Ayan. So, installing natin. Then, after mag-reinstall niya, napapa-restart yan. No? So, restart. Then, close lang natin. Yun. Papa-restart siya, then
Close lang. Okay, so after mag-restart ni server natin, so ilalagay na natin siya doon sa ating remote settings, no? So paano ba ginagawa yan? Doon pa rin kay server. So pumunta ako ng computer, then nag-right click ako properties. Nasundan. Then sorry. Yan. Nagulo. So ano na yung natin, no? Yung ating presentation. So okay, so okay lang yan. Unahin muna natin dahil nauna yung ating sa administrative tools. So pupuntahan din naman natin mamaya yan, no? So dito na tayo. So start muna, then administrative tools. Ayan. No? Dahil lumaktaw yung ating presentation. So mamaya naman ay makikita nyo yung process. Pwede naman mauna ito, pwede naman mauna yung sa properties, no? Sa remote settings. Okay, dito muna tayo. Administrative tools, local security policy. Yan. Then, local policy natin. Local policy. Nasusundan ba? So, comment lang pag medyo mabilis. Yan. User rights assignment. Pupunta tayo sa user. So, ano yung ginawa natin kanina? Pumunta tayo ng administrative tools, local security policy, then yung ating user rights assignment. Okay? Nasundan po? Mabilis po ba? Yan. Yan, user. Then, after ng allow log on through remote desktop services. Okay, nasundan po. So, dito na tayo kukonect. No? Dito natin ilalagay yung papayagan ng ating remote desktop na kumonect doon sa ating mga client. Okay? So, good morning po kay Sir Jesus. Yan. Okay, nasundan po. Then, yan. Doon sa ating allow, no? Allow log on through remote desktop services, mag-a-add user tayo doon sa group. Sino i-add natin? So, i-add natin yung ating mga admin. Di ba last time, gumawa tayo ng organizational unit na kung saan ay doon nakalagay yung ating mga admin? No? So, di ba binanggit ko nakaraan ay meron tayong tatlong admin na ginawa, sinample natin. So, pwede natin ilagay dito yung ating admin, no? Dahil ikaw ang admin, ikaw ang makaka-connect doon sa ating mga remote desktop. Okay. So, nag-add group na ako, then check, nalagay ko yung pangalan ko dahil ako yung sample na admin no nakaraan. Ayan. No? Sample ko yung pangalan ko. Then, connect name ko. Yun. Nilagay niya. Lumabas yung aking account. No? Lumabas yung aking account. Then, okay lang. Nilagay ko na yung ating
Then, close na ako. Okay? So, ayun, ito pala. No? So, after kong magawa yun, kung napansin nyo di ba? Nilagay natin doon sa ating local security policy, nilagay natin doon sa allow, no? Kung sino yung mga administrator na pwedeng mag-access, no? Doon sa ating server. So, properties, remote settings, allow, no? Then, select user, then add user. Okay na sundan? Then, in-add ko lang siya. Yun, in-add ko ulit yung aking pangalan, no? Nasundan ba? So, remote settings. So, properties, allow log on to remote desktop, then select user, then nilagay ko na yung pangalan ko ulit. So, nasundan ba? Then, ganun din sa client, no? So, nag-login ako dun sa account ko na as administrator, then properties, computer, then properties, then remote settings din. Ayun. No? So, remote settings. Then, yan. Then, pinili ko yung allow. No? Allow, then select user. Nasusundan ba? So, comment lang ako kung mabilis. So, pwede nyo naman din akong i-PM kung dito sa ating mga presentation na ginamit, no? Para doon sa tulong na rin doon sa ating mga mag-aaral. No? Okay? So, yung select user, then add, then i-add ko, then check name, then okay. Then okay na tayo, no? So, after nyan, i-remote ko na ngayon yung ating server. So, tinype ko lang, remote desktop, dun sa ating client, napansin nyo? Remote desktop connection. Then, after ko ma-type yun, tatanungin niya ako, ikaw ba si remote desktop, ay si administrator? So, ang tinype ko doon sa remote desktop, no, ay 192.168.1.3, yung IP address ng ating server. Tatanungin kasi niya kung kanino ka kukonek. So, tinanong niya ako, nilagay ko naman yung aking credential na administrator din yung aking password sa domain. So, ayun, connecting siya. Then, pagka kumonect na siya, certificate ba? So, yes natin. Kukonect ba tayo sa kanya? Yes. Yan. So, ito na ngayon niya, no? Kung napansin nyo, tingnan natin. Kung mapapansin nyo, kumonect ako kay desktop, pero nandoon ako kumonect ako sa server, pero nandoon ako kay desktop, no? So, ito siya, oh. Ayun, oh. No? So, napuntahan ko si server, no? Nakakonect ako kay server gamit si desktop. Or vice versa, pwede natin i-remote si desktop gamit naman si server. Okay? So, yun. So, gagawin na natin.
So, Control-Alt-Delete lang. So, password natin. So, yan. Okay. So, wait lang tayo. So, gano'n na, nasundan ba yung ginawa nating sa remote desktop? No? So, i-actual natin siya. I-remote naman natin this time yung ating client, no? So, ni-remove ko muna siya dahil ginawa natin kanina ay yung screenshot, no? Mas madali kasing matuto pagka merong mga screenshot. Ayan. Okay? So, server manager. Then, roles. Add roles. Then, next. Then, remote desktop services. Okay? No? Then, next. Then, next lang ulit. Remote desktop session host. Then, install. Okay? Nasundan, di ba? Then, next. Next. Do not require. Then, next. Configure later. Next lang. So, tatanggalin ko muna yung ating administrator dyan. Then, next lang tayo. Then, hindi ko muna ilalagay yung audio and video playback dahil medyo matagal siya, no? Ilagay. Then, next. Then, install. Yun. So, habang nag-i-install siya, so, sa mga susunod na topic natin, so, printer naman, no? Printer. Kung sino lang yung authorized na mag-print, siya yung makakapag-print. So, nagpa-restart siya. So, tingnan natin mamaya kung mare-remote ba natin. So, sa pagre-remote nga pala, so, lagi, kailangan alam natin yung IP address na kung ano yung binigay ng ating server. Di ba sa DHCP server, binigyan tayo ng IP address, automatic IP address. So, ganun din, pwede naman din name, ang pang-re-remote natin sa kanya. So, habang nag-configure siya, so, ganun din, pwede nating, halimbawa ay name PC100, tatype mo doon sa kanyang pag-remote PC100 or IP address, pwede naman, So, dahil ikaw ang administrator, so ikaw lang nakakaalam ng lahat ng access doon sa ating server. So, wala pong nakakaalam ng password ng administrator, Pagka mga client ay hindi po pwedeng mag-remote, Hindi po pwedeng mag-remove sa ating server kundi ang administrator lang. Ayan. So, okay. So, administrative tools, close muna natin ito. Ayan. So, habang nagaan siya. So, administrative tools, local security policy, nasundan.
So, yan. Antayin lang natin si local security policy natin. So, yun, no? So, local security policy, local policy na sundan. Then, user rights assignment. Nasundan. Then, double-click lang. Then, allow log on through remote desktop services. So, nandiyan na pala ako kanina. No? So, type natin. Marlon, then check name. Ayun. Nasundan, ginawa ko. So, remove muna natin si Marlon. So, ito ko yung ating Marlon na ABC. No? Then, kung administrator ulit, add lang tayo din sa user group. Type natin yung pangalan, then check name, then apply lang. Then, okay. Then, okay na tayo dyan, ha? Then, close lang. Then, punta tayo doon sa ating properties. Kanina. Computer, properties, remote settings, allow connection from computer running any version of remote desktop, then select user, then i-add ko ngayon yung administrator, so ako yun, then okay lang, then okay. Then, okay. And then, close natin. So, punta tayo doon sa ating client PC natin. Sa client PC natin, nag-properties na ako. Right-click, computer. So, nag-login na nga pala ako So, baka malito kayo, no? So, nag-login na ako. Switch user. So, Marlon. Then, yung aking password. So, yun. Yung aking account, no? Then, computer properties natin. Remote settings. So, tinanong niya ako, ikaw ba administrator? So, administrator din. Administrator din. Password. Ayan. Okay. Then, allow. No? Connection select user. Sino-sino ba yung mga administrator na gagamit? So, si Marlon. Ayan. Then, okay lang. Okay. Okay. Yun. Na, asan din yung ginawa ko? Then, remote desktop. No? So, ang IP address niyan is 192.168.1.5. So, ayun yung binigay ng DHCP server natin, di ba? Ayun yung nandun sa scope natin. Or pwede yung siyang tawagin sa pangalan niya. No? So, remote natin. So, administrator. So, pwede tayo gumamit account. So, gagamitin ko yung account ko. So, pwedeng try natin kung papasok yung administrator. Or tatang i-administrator pa rin. So, pag hindi siya pumasok, so, hindi pa natin na i-rename o hindi pa natin na yung administrator. Tingnan natin. So, medyo, siya, conforme doon sa ating connection. So, yun. So, tinanong niya na tayo, remote desktop connection.
So, comment lang ha. Comment kung mabilis. Kung may natutunan tayo. Ayan. So, hinahanap niya pa si ating PC 100. No, na ang IP address is 192.168.1.5. So, yun. No? So, kung napansin nyo, lumabas, no? Lumabas yung aking account na kung saan ay nandoon ako kay server. At server, di ba? So, eto na siya ngayon. No? Di ba? So, okay. Nasundan yung ginawa natin. So, pag may ilalagay akong file sa kanya, or meron akong i-install sa kanya, no? Pwede kong gawin. So, yan. Pwede akong mag-install. Or, pwede ko siyang lagyan ng update. So, halimbawa, yung report natin ay ipapasa ko doon kay so, sample lang natin to. So, yun, naka-remote tayo. Na-remote natin siya. Tingnan natin kung papasok. So, medyo matagal lang, no? So ganun, no? So, yung ginawa natin ay ang ating remote desktop services. Okay? So, yun siya, no? So, ulit, no? Ako si Tutor Lon. So, abangan nyo ulit ako sa Friday from 9:40 to 10:20. So, yun, ito ang aming team, mga ka-TechWiz. Yan, si Tutor Pau, Tutor I, Tutor Bell, and ako po si Tutor Lon. So, feedback. Ano po? So, next week, abangan po nyo ang papaano ginagawa ang sa print server. Yan. So, thank you. So, up next po si Tutor Pau. Yan. Grade 11 programming. So, thank you po. God bless. Mabuhay po.